Huwag ka nang magtanggi, Tess. Nakita ka ng katulong na lumabas sa opisina ni Kuya hawak ang folder ng mga titulo ng lupa. Hindi totoo yan, Catalina. Pumasok lang ako doon para ihatid ang kape ni Ramiro. Wala akong hinawakang dokumento. Tess, do not test my patience. Just apologize and admit it. Para naman hindi tayo mapahiya sa harap ng mga kamag-anak natin sa pamamanhikan na ito. Isipin mo naman ang hiya ng pamilya Sandoval. Doña Felicidad, bakit niyo po ako pinapaamin sa kasalanang hindi ko ginawa? I didn't steal anything, lalong-lalo na ang mga titulo ng lupa ninyo. Honey, please, just do what my mother says. Kung talagang mahal mo ako at ang dinadala mo, you would bow down and save our family's honor instead of holding on to your pride. Ramiro, pati ba naman ikaw? Asawa mo ako at magiging magulang na tayo. Paano mo nagagawang hilingin sa akin na maging sinungaling para sa kanila? Asawa? At sigurado ka bang anak ko talaga yung dinadala mo kung ngayon pa lang ay nakikita ko na ang mapanlinlang mong pagkatao? Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Tess sa huling pangungusap na binitawan ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay. Ang marangyang bulwagan ng mga Sandoval, na pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at nagliliwanag ng mga kristal na ilawan para sa kanilang pamamanhikan, ay biglang naging isang malamig na silid ng paghuhukom. Ang bulong ng mga kamag-anak sa paligid ay parang mga kulisap na gumagapang sa kanyang balat. Bawat bulong ay may dalang lason na unti-unting pumapatay sa kanyang natitirang lakas. Kanina lamang, nang dumiit ang kanyang noo sa likod ng palad ni Doña Felicidad sa tradisyonal na pagmamano, naramdaman na niya ang kakaibang lamig ng pamilyang ito. Ngunit binaliwala niya iyon sapagkat naniniwala siyang ang pagmamahal ay sapat na upang mapunuan ang malaking agwat ng kanilang katayuan sa buhay. Siya na isang ulila, pinalaki sa hirap, ay nangarap lamang ng isang payak na tahanan para sa munting anghel na dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Dahan-dahang napatingin si Tess sa kanyang asul na bestida na halatang luma at kupas na kumpara sa mga mamahaling kasuotan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ang kanyang dalawang kamay ay kusang gumapang patungo sa kanyang tiyan, pilit na pinoprotektahan ang 4 na buwang sanggol laban sa mga mapanghusgang mata ng pamilya Sandoval. Ang boses ni Tess ay halos isang bulong na lamang, basag at nanghihina, sa tindi ng sakit na hindi kayang ilarawan ng anumang salita. Tinawag niya ang pangalan ni Ramiro, na tila ba iyon ang huling natitirang sandata ng kanyang lumulubog na pag-asa. Ngunit walang naging tugon ang mga mata ng lalaki. Humakbang palapit si Ramiro, ngunit walang bakas ng pag-ibig sa kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, isang klase ng kapayapaan na mas nakakatakot kaysa sa galit. Sinabi nitong sinubukan naman niyang intindihin ang kahirapan ng pinagmulan ni Tess at pinagtanggol pa nga ito sa kanyang ina. Ngunit ngayon ay hindi na niya matanggap ang pagkawala ng mga titulo ng lupa ng pamilya pagkatapos nitong pumasok sa kanyang opisina. Sumigaw si Tess na hindi niya ninakaw ang mga ito at may naglagay lamang ng dokumento sa kanyang bag upang siya ay siraan. Ngunit ang kanyang tinig ay nalunod sa mapang-aping tawa ni Catalina. Humakbang si Catalina at marahas na tinulak si Tess sa balikat, na naging dahilan upang sumabit ang buhok ni Tess sa gintong hikaw nito. Ngunit walang nakapansin sa maliit na detalye na iyon habang ang lahat ay nakatutok sa nagaganap na gulo. Sinabihan ni Catalina si Tess na huwag nang gumawa ng mga palusot dahil wala naman itong kahit isang kusing at nais lamang nitong hilahin pababa ang kanilang pamilya. Inagaw ni Ramiro ang kulay gintong sobre na hawak ni Tess. Ang sobreng naglalaman ng unang larawan ng kanilang anak mula sa ultrasound na plano sana niyang iregalo sa pamilya ngayong gabi. Sa isang iglap, narinig ang tunog ng mapunit na makintab na papel. Isang tunog na parang paggupit sa sariling ugat ng puso ni Tess. Nahati sa dalawa ang larawan ng munting buhay na hindi pa man lamang nasisilayan ang liwanag ng mundo. Itinatwa ni Ramiro ang kanyang sariling dugo at kasabay ng pagkahulog ng mga piraso ng papel sa malamig na sahig ay ang pagkapit ng matinding kawalan ng pag-asa sa kaluluwa ni Tess. Malamig na inutusan ni Doña Felicidad ang mga gwardya na ilabas ang babaeng iyan upang huwag madungisan ang kanilang pamamanhikan. Kinaladkad si Tess ng 2 malalaking lalaki palabas ng bulwagan habang walang kahit isang tao ang nagtangkang tumulong sa kanya. Kahit si Ramiro ay tumalikod at naglakad patungo sa kanyang ina,
na tila ba ang 5 taon nilang pagsasama ay isang dumi lamang na madaling burahin sa kanyang alaala. Isang malakas na tunog ng pagsasara ng dambuhalang pinto ng mansyon ang bumasag sa katahimikan ng gabi, hudyat na tuluyan nang ipinagkait sa kanya ang tanging mundong binalak niyang tirhan. Nakahiga si Tess sa basang aspalto sa labas ng gate ng mansyon habang ang madilim na langit ay nagsimula ng magpalabas ng mga unang patak ng ulan. Ang lamig ng semento ay dahan-dahang gumapang sa kanyang katawan, ngunit mas malamig ang katotohanang siya ay nag-iisa na naman ngayon sa mundo. Ang kanyang nanginginig na kanang kamay ay dahan-dahang bumukas, at doon niya napagtanto na may hawak siyang isang piraso ng gintong hikaw ni Catalina na sumabit sa kanyang buhok kanina habang nagkakagulo. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, naramdaman ni Tess ang isang matalim at tila pumupunit na sakit sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan. Ang sakit ay unti-unting lumalala. Tila ba ang bagyo sa labas ay nagsasagawa ng sarili nitong digmaan sa loob ng kanyang katawan. Niyakap niya ang kanyang tiyan habang ang kanyang mga luha ay tuluyan ng humalo sa patak ng ulan na bumabasa sa kanyang mukha. Ang talim ng gintong hikaw ni Catalina ay dahan-dahang bumaon sa palad ni Tess habang pilit niyang isinasara ang nanginginig niyang mga daliri. Ito na lamang ang munting piraso ng metal na may kasamang bakas, dugo at buhok. Ang patunay na hindi siya nananaginip. Ang dambuhalang pinto kwa mansyon ay tuluyan ng sumara sa kanyang likuran at ang bawat patak ng ulan ay tila sumusugat sa kanyang balat habang naghahanap siya ng masisilungan sa gitna ng madilim at mapanganib na gabi. Sa ilalim ng sira-sirang bubong ng isang saradong tindahan sa gilid ng masikip na eskinita sa Maynila, nanginginig ang buong katawan ni Tess. Basa ang kanyang buong kasuotan at ang bawat hanging umiihip ay nagdadala ng matinding ginaw na tila nanunuot sa kanyang mga buto. Ngunit mas matindi ang lamig na nagmumula sa kanyang sinapupunan. Kusang gumapang ang kanyang 2 kamay sa kanyang tiyan, hinahaplos ito sa pag-asang humupa, ang bahagyang kirot na kanina pa nagsisimulang gumuhit doon. Sa kabila ng panghihina, alam niyang kailangan niyang lumaban dahil mayroon pa siyang huling pag-asa. Naalala niya si Lourdes, ang kanyang tapat na sekretarya, na itinuring na niyang parang tunay na kapatid. Si Lourdes ang nakakaalam ng tungkol sa kopyang nakalagay sa maliit na hard drive. Ang tanging ebidensyang magpapatunay na ang pamilya Sandoval ang nagmaniobra ng mga huwad na titulo ng lupa upang kamkamin ang ari-arian ng mga magsasaka sa probinsya at hindi siya. Gamit ang natitirang barya sa pampublikong telepono sa tapat ng eskinita, nanginginig ang mga daliri ni Tess habang pinipindot ang mga numero. Ang marahang tunog ng koneksyon sa kabilang linya ay tila ang huling tibok ng kanyang pag-asa. Lourdes, tulungan mo ako, bulong ni Tess, basag ang boses at halos malunod sa ingay ng bumubuhos na ulan. Tess! Diyos ko Tess, nasaan ka? Nabalitaan ko ang nangyari sa mansyon. Humihikbi ang boses ni Lourdes sa kabilang linya, bakas ang matinding takot at pag-aalala. Magkita tayo ngayon din sa abandonadong terminal sa Cubao. Dala ko ang hard drive. Doon tayo magkita. Naglakad si Tess patungo sa Cubao Terminal. Bawat hakbang ay tila may kasamang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang mga binti dahil sa matinding panghihina ng katawan. Ang abandonadong terminal ay madilim, may amoy ng kalawang at lumang gulong, at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang poste ng ilaw sa gilid ng kalsada na kumukurap-kurap sa dilim. Sa ilalim ng poste nakatayo si Lourdes, nakasuot ng makapal na jacket, nanginginig din at umiiyak. Nang makita si Tess, mabilis siyang lumapit at mahigpit na niyakap ang kaibigan. Tess, patawarin mo ako! Patawarin mo ako! Paulit-ulit na sabi ni Lourdes, habang dahan-dahang iniabot ang isang maliit na itim na hard drive. Eto na ang kopya, Tess. Lahat ng ebidensya laban kay Ramiro at sa pamilya niya, nandyan. Ngunit bago pa man lubusang mayakap ni Tess ang munting pag-asang iyon, narinig ang tunog kwa mabibigat na hakbang sa basang semento. Mula sa dilim ng mga abandonadong bus, lumitaw ang 3 lalaki, mga tauhang madalas niyang makita sa tabi ni Ramiro sa opisina ng kumpanya. Umatras si Lourdes, nanginginig ang buong katawan habang nakatingin sa pitakang hawak ng isa sa mga lalaki, isang pamilyar na pitakang katulad ng kay Ramiro. Patawarin mo ako, Tess! Patawad! Hagulhol ni Lourdes habang lumuluhod sa harap ko kaibigan. Hawak ni Ramiro ang buhay ng mama ko sa ospital. Siya ang nagbabayad ng lahat ng gamot. Kung hindi ko ibibigay ang hard drive na ito, puputulin nila ang suporta. Mamatay ang mama ko, Tess. Wala akong ibang magagawa kundi sundin siya.
Ang marahang paghaplos ni Tess sa basang pisngi ni Lourdes ay nagpakita ng kakarampot na init sa gitna ng malamig na gabi. Sa halip na sumigaw o magalit, dahan-dahang ngumiti si Tess sa kabila kualuhang dumadaloy sa kanyang sariling mukha. Naiintindihan niya ang bigat ng sakripisyo ng isang anak para sa kanyang ina, dahil siya rin ay handang ibigay ang lahat para sa munting buhay sa kanyang tiyan. Naiintindihan ko, Lords, alam kong mahal mo ang mama mo, bulong ni Tess na mas lalong nagpapaiyak sa naghihinagpis na sekretarya. Bago pa man patakbuhin palayo ng mga tauhan ni Ramiro si Lourdes, may mabilis na ibinulong ang babae sa tainga ni Tess habang humihikbi ito ng matindi. May iba pang kopya sa ilalim ng altar, sa lumang bahay natin sa probinsya. Doon mo hanapin, Tess. Bago pa man maunawaan ni Tess ang ibig sabihin ng bulong ni Lourdes, marahas na hinila ng isa sa mga lalaki ang kanyang lumang bag. Sa pag-agaw nito, nawalan ng balanse si Tess at malakas siyang naitulak sa putikan. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa malamig at basang lupa ng terminal. Ang sakit sa kanyang sinapupunan na kanina pa bahagyang kumikirot ay biglang sumabog na parang 1,000 patalim na sabay-sabay na bumaon. Isang matalim na daing ang lumabas sa kanyang bibig habang dahan-dahang gumapang ang init ng dugo sa kanyang mga binti, humahalo sa maruming putik ng kalsada sa ilalim ng rumaragasang ulan. Niyakap ni Tess ang kanyang sarili habang ang mga tauhan ni Ramiro ay mabilis na sumakay sa kanilang sasakyan at umalis. Iniwan siyang nakalubog sa putikan habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos nang walang katapusan sa nagdidilim niyang paningin. Ang nagdidilim na paningin ni Tess ay tila tuluyan ng sumuko sa lamig at dilim ng gabi. Ang terminal ng bus sa Cubao na dati ay maingay at puno ng buhay ay naging isang malawak na desyerto ng kalungkutan. Gumapang siya sa basang semento, bawat pulgada ng kalsada ay tila humihigop sa natitira niyang hininga hanggang sa marating niya ang isang waiting shed sa gilid ng highway. Doon, sa ilalim ng kalawanging bubong ng silungan, namamaluktot ang naghihingalong dalaga. Yakap-yakap niya ang kanyang sariling tiyan, pilit na pinipigilan ang isang bagay na dahan-dahang kumakawala sa kanyang katawan. Naramdaman niya ang malagkit na init ng dugo na patuloy na umaagos sa kanyang mga binti, lumalaban sa lamig ng tubig ulan na bumabaha sa paligid ng waiting shed. Walang kahit isang sasakyang dumaraan sa malawak na kalsada upang siya ay saklolohan. Gumaralgal ang kanyang boses sa isang desperadong panalangin sa dilim. Hiningi niya sa langit na kung may kukunin man ang gabi na ito, huwag lang ang munting buhay sa kanyang sinapupunan. Ngunit ang bawat patak ng ulan na tumatama sa semento ay tila isang malamig na tugon ng tadhana na walang puwang ang kanyang pangarap sa mundong ito. Sa huling sandali ng kanyang malay, ang larawan ng pinunit na ultrasound ni Ramiro ang huling nagliwanag sa kanyang isipan bago siya tuluyang binalot ng kadiliman. Sa gitna ng nagngangalit na unos, dumaan si Nanay Belen. Ang matandang babae na may hila-hilang lumang kariton ng lugaw ay pauwi na sana mula sa maghapong pagbebenta sa gilid ng palengke. Nang mapansin ng kanyang mapupungay na mata ang asul na bestida na nakalatag sa sahig ng waiting shed, mabilis niyang iniwan ang kanyang kariton upang lumapit. Hindi nagatubili si Nanay Belen nang makita ang duguang katawan ng dalaga. Sa kabila kuha kanyang sariling katandaan at panghihina, binuhat at inakay niya si Tess patungo sa kanyang kariton. Pilit na iniligtas ang isang buhay na dahan-dahang nawawalan ng alab. Dinala ni Nanay Belen si Tess sa kanyang maliit na tagpi-tagping barong-barong sa tabi ng riles. Ang bubong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at plastik ay maingay dahil sa hampas ng ulan. Ngunit sa loob ng maliit na espasyong iyon, ay may na matagal nang hindi nararamdaman ni Tess. Pinunasan ng matanda ang duguang katawan ng dalaga. Binihisan ito ng isang malinis ngunit lumang duster at pinainom ng mainit na sabaw ng luya nang sandaling magkamalay ito. Nang tuluyang magising si Tess, ang liwanag ng isang gasera, ang unang sumalubong sa kanyang mga mata. Narinig niya ang tunog ng mga patak ng ulan sa bubong na yero, mas mabagal at mas banayad kaysa kanina. Sa tabi niya, nakaupo si Nanay Belen. May hawak na mangkok ng lugaw na may bawang, ngunit ang mga mata ng matanda ay puno ng lumbay, vahabag. Anak! Mahinang tawag ni Nanay Belen. Hindi na kailangan pang magsalita ng matanda upang ipaliwanag ang lahat. Sa pagtingin pa lamang ni Tessa sa kanyang sariling tiyan, na tila ba naging patag na muli, at sa dahan-dahang pag-iling ni Nanay Belen, naintindihan na niya ang katotohanan. Wala na ang kanyang anak.
ang munting pangarap na tanging nagbibigay sa kanya ng lakas. Upang mabuhay, ay tuluyan ng binawi ng gabing iyon. Walang tunog na lumabas sa bibig ni Tess. Ngunit ang kanyang buong katawan ay nanginginig habang ang kanyang mga luha ay mabilis na pumatak. Walang katapusan, na tila bumubuo ng sarili nitong ilog ng hapis. Lumapit si Nanay Belen at mahigpit na niyakap ang dalaga, hinahayaan na mabasa ng luha ni Tess ang kanyang balikat. Ang tahimik na pagtangis na iyon, ang pag-iyak ng isang ina na naulila na hindi man lamang nakarinig ng unang iyak ng kanyang sanggol, ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw sa daigdig. Habang si Tess ay dahan-dahang nakakatulog muli dahil sa pagod at matinding panghihina, marahang isinuot ni Nanay Belen sa leeg nito ang isang lumang kwintas na may krus na pilak. Sinabi ng matanda sa kanyang sarili na ang kwintas na ito ang magliligtas sa dalaga, katulad ng pagliligtas nito sa sarili niyang buhay noon. Ang kwintas ay may kakaibang ukit ng pangalan sa likod na bahagi nito na hindi pa napapansin ni Tess sa dilim. Hating gabi na nang imulat muli ni Tess ang kanyang mga mata. Sa gitna ng katahimikan ng maliit na silid, tiningnan niya ang kanyang dalawang kamay na walang laman. Ngunit sa likod ng mga luha ay may kakaibang apoy na nagsimulang mag-alab sa kanyang mga mata. Isang matigas na determination na hindi kailanman nakita sa kanya noon. Bulong niya sa dilim ng gabi kung saan walang ibang nakakarinig kundi ang sarili niyang puso na kahit nawala na ang lahat sa kanya, hinding-hindi siya mamamatay sa lugar na ito. Ang amoy ng mainit na lugaw na may bawang ay dahan-dahang gumising sa natutulog na kaluluwa ni Tess. Sa bawat araw na lumilipas sa ilalim ng silong ng yero ni Nanay Belen, ang amoy na iyon ay naging simbolo ng kanyang unti-unting pagbangon. Hindi na siya ang Tess na mahina at luhaan, kundi isang babaeng may natatanging layunin na mabuhay at harapin ang bukas. Sa gilid ng rails ng tren, kung daw ang komunidad ng mga maralita ay nagkakaisa sa kabila ng hirap ng buhay, natutunan ni Tess ang tunay na kahulugan ng pagkalinga. Maingay ang paligid, ang hiyawan ng mga bata, ang tsismisan ng mga kapitbahay, at ang mabibigat na yabag ng mga manggagawa. Ngunit sa kabila ng ingay na ito, ay may kapayapaang hindi niya kailanman naramdaman sa marangyang mansyon ng mga Sandoval. Ang mga tao rito ay walang marangyang ari-arian, ngunit bukas ang kanilang mga kamay sa pagtulong. Nagsimulang tumulong si Tess sa pagluluto at pagbebenta ng lugaw sa tabi ng rails. Ito ang kanyang munting paraan upang makabawi sa napakalaking utang na loob kay Nanay Belen na nagligtas sa kanyang buhay. Bawat umaga bago pa man magbukas ang kalangitan para sa pagsikat ng araw, magkatabi silang nagtatrabaho sa harap ng nagbabagang kalan. Isang madaling araw, matapos maihanda ang malaking kaldero ng lugaw, dahan-dahang pinaghatian ni Tess at Nanay Belen ang isang pirasong pandesal. Habang pinapanood nila ang pagsikat ng araw na nagbibigay ng gintong liwanag sa ibabaw ng riles ng tren, hinawakan ng matanda ang kamay ni Tess. Sapat na ang tahimik na sandaling iyon upang maramdaman ni Tess ang tunay na kalinga ng isang ina. Isang bagay na matagal nang ipinagkait sa kanya ng mundo. Doon sa pwesto ng lugawan, nakilala ni Tess si Attorney Jose, isang abogadong nagtatrabaho sa Public Attorney's Office na madalas kumain doon bago pumunta sa korte. Napansin ng abogado kung paano isaayos ni Tess ang mga resibo, kwenta, at listahan ng mga sangkap sa luguan. Ang talas ng kanyang isip ba ang husay sa paghawak ng mga numero sa kabila ng kanyang simpleng suot ay pumukaw sa atensyon ng abogado. "You have a good head for numbers and details, Tess," puna ni Attorney Jose habang nagbabayad ng kanyang kinain. "Sayang ang talino mo rito. Bakit hindi mo subukang magtrabaho sa opisina ko? We need a clerk who can organize files, lalo na ang mga komplikadong kaso ng lupa ng mga magsasaka." Tinanggap ni Tess ang alok upang magbihihisan ng bagong pag-asa. Nagtrabaho siya bilang clerk sa araw, habang sa gabi naman ay binabasa niya ang mga lumang libro ng batas na ipinahihiram sa kanya ng abogado. Sa tanggapan ni Attorney Jose, natuklasan niya ang kapangyarihan ng batas laban sa mga mapang-api. Isang hapon, habang inaayos ang mga bagong dumating na sulat sa mesa ng abogado, nakakuha si Tess ng isang hindi kilalang sobre. Naglalaman ito ng mga lihim na transaksyon ng isang kumpanyang may pangalang RS Holdings. Nang makita niya ang mga inisyal na iyon, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang may kinalaman ito kay Ramiro Sandoval, at ito na ang unang pahiwatig na ang kanyang nakaraan ay unti-unti nang nagbabalik upang singilin ang hustisya. Pag-uwi sa barong-barong ni Nanay Belen ng gabing iyon,
Humarap si Tess sa isang lumang salamin na may lamat. Hinawakan niya ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na madalas haplusin ni Ramiro noong akala niya ay mahal siya nito. Kumuha siya ng gunting at walang pag-aalinlangang ginupit ito, nang maikli hanggang balikat. Habang ang bawat hibla ng kanyang buhok ay nahuhulog sa sahig, tinatalikuran na niya ang lumang Tess na naging biktima ng kasamaan ng iba. Handang-handa na siyang maging ibang tao, isang babaeng hindi na kailanman muling yuyuko sa kapangyarihan ng mga Sandoval. 5 taon matapos ang huling silbato ng tren na narinig niya sa tabi ng Riles, iba na ang mundong ginagalawan ni Tess. Ang ingay ng komunidad sa gilid ng Riles at ang amoy ng usok ng tren ay napalitan ng malamig, formal at tahimik na kapaligiran sa loob ng modernong opisina ng Financial Crimes Investigation Division sa Maynila. Sa loob ng malawak na silid na puno ng mga computer, makakapal na folder ng mga bangko at mga dokumento ng ari-arian, nakatayo si Tess. Nakasuot siya ng plansadong uniforme ng pulis, matikas ang tindig, at may awtoridad na lubos na iginagalang ng bawat ahenteng nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa. Hindi na siya si Tess na madaling saktan at yakap-yakap lamang ang sariling hapis sa tabi ng kalsada. Ngayon, siya na si Major Teresita Villanueva, isang pangalang naging simbolo ng takot para sa mga malalaking sindikato ng korupsyon sa pananalapi. Hawak niya ngayon ang pinakamalaking kaso ng malawakang panloloko sa lupa sa Tagaytay. Habang tinitingnan ang mga dambuhalang mapa at mga peking titulo ng lupa, isang pamilyar na pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw sa mga lihim na transaction. Ang Sandoval Eco Resorts sa ilalim ng pamamahala ng RS Holdings. Si Ramiro Sandoval. Ang bawat piraso ng dokumentong nasa kanyang mesa ay nagpapatunay na ang pamilyang nagtaboy at nagpahiya sa kanya noon ay patuloy na yumayaman sa pamamagitan ng pag-agaw sa lupang sinasaka ng mga walang laban na magsasaka sa probinsya. Bago magsimula ang formal na pagpupulong ng kanyang pangkat, humarap si Major Teresita sa salamin ng kanyang opisina. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang gintong tsapa sa tapat ng kanyang dibdib. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang nakaukit na pangalan niya sa tsapa. Sa sandaling iyon, parang naramdaman niya muli ang bigat ng munting buhay na nawala sa kanya noon sa ilalim ng waiting shed. Ang tsapang ito ay hindi lamang simbolo kwa kanyang tungkulin, kundi isang banal na panunumpa sa kanyang anak na ang katarungan ay darating, hindi sa pamamagitan ng madugong paghihiganti, kundi sa ilalim ng matuwid na batas ng tao at ng langit. Isang lihim na pagpupulong ang naganap sa pagitan ni Tess at Attorney Jose sa isang maliit at tahimik na silid sa tabi ng istasyon ng pulisya. Si Attorney Jose, na ngayon ay isa na ring kagalang-galang na opisyal ng pamahalaan, ay ngumiti nang makita ang dating clerk na ngayon ay isa ng matapang at matalinong pinuno. Nakaayos na ang legal na bitag, Major Villanueva. Formal na simula ng abogado bago lumipat sa mas natural at pampamilyang boses. But you have to be careful, Teresita. Ramiro is clever. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang koneksyon kapag naramdaman niyang sinusubaybayan natin ang kanyang mga galaw. Kailangan nating kumilos ng walang ingay. Alam ko, Attorney Jose, sagot ni Tess. Malamig ang boses ngunit may matigas na determinasyon. Hinding-hindi ko ipapakita ang mukha ko sa kanila hanggat hindi pa nakalatag ang huling piraso kung ebidensya sa korte. Matapos umalis ni Attorney Jose, naiwan si Tess na nag-iisa sa kanyang opisina habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa labas. Habang inaayos niya ang kanyang mga gamit sa mesa, biglang nanginginig ang kanyang telepono sa katahimikan ng silid. Ang tunog ng panginginig ng telepono sa ibabaw ng kahoy na mesa ay tila isang babala mula sa nakaraan. Binuksan niya ang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Isang maikling pangungusap lamang ang nakasulat doon. Alam kong buhay ka, Teresita. Bumilis ang tibok ng puso ni Tess, ngunit walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Kinuha niya ang panulat na may pulang tinta at walang pag-aalinlangang nilagdaan ang warrant of investigation para sa Sandoval Eco Resorts. Ang pulang tinta sa puting papel ay tila dugo ng nakaraan na handa ng maningil ng katarungan. Ang bawat patak ng likidong gamot mula sa lumang dextrose patungo sa ugat ng may sakit ay tila isang orasan na nagbibilang ng natitirang oras ng kasamaan ni Ramiro. Sa loob ng isang masikip at madilim na silid sa isang pampublikong ospital sa probinsya, umaalingasaw ang amoy ng matapang na gamot na humalo sa lumbay at pighati. Nakaupo sa tabi ng kalawanging kama si Lourdes. Payat, puyat at malalim ang mga mata,
habang hawak ang kamay ng kanyang naghihingalong ina. Wala na ang masiglang sekretarya na kilala ni Tess. Ang kaharap niya ngayon ay isang anino na lamang ng babaeng sinira rin ng kapangyarihan ng mga Sandoval. Dahan-dahang humakbang si Tess papasok sa silid. Nang mag-angat ng tingin si Lourdes at makita ang dalaga, tila nakakita ito ng multo mula sa nakaraan. Nanlaki ang kanyang mga mata at bago pa man siya makapagsalita, nanghina ang kanyang mga tuhod. Kusang bumagsak si Lourdes sa malamig na sahig ng ospital. Umiiyak siyang gumapang palapit sa paanan ni Tess, pilit na humihingi ng tawad habang ang kanyang luha ay walang patid na pumapatak sa sapatos ng dating kaibigan. Inamin niyang bawat gabi ay minumulto siya ng konsensya dahil sa ginawa niyang pagtatraidor sa abandonadong terminal 5 taon na ang nakararaan. Walang narinig na sigaw ng panunumbat mula kay Tess. Sa halip na magalit, naramdaman ni Tess ang kirot ng isang lumang sugat na matagal na niyang pinilit hilumin. Yumuko siya, dahan-dahang hinawakan ang nanginginig na mga balikat ni Lourdes at itinayo ang babae. Kinuha ni Tess ang kanyang panyo at marahang pinunasan ang mga luha sa pisngi ng kaibigan. Mahigpit niyang hinawakan ang magkabilang kamay ni Lourdes, tumingin ng diretso sa mga mata nito at sinabing naiintindihan niya na ginawa lamang nito iyon upang iligtas ang buhay ng sariling ina. Pinapatawad na kita, Lourdes. Malambing na bulong ni Tess, na tila nagtanggal ng napakabigat na kadena sa dibdib ng sekretarya. Hindi ko ipagkakait sa iyo ang kapayapaang pilit ko ring hinanap sa mahabang panahon. Dahil sa tinanggap na kapatawaran, lalong humagulgol si Lourdes, ngunit may halong malaking ginhawa. Nanginginig siyang dumukot sa bulsa ng kanyang lumang jacket at inilabas ang isang kalawanging susi ng locker. Ipinagtapat niya na noong gabing iyon, hindi ang original na hard drive ang ibinigay niya sa mga tauhan ni Ramiro. Itinago niya ang totoong ebidensya sa isang upahang locker sa probinsya at ipinaubaya sa kanyang tiyahin ang pag-iingat nito. Umaasang darating ang araw na makakabawi siya kay Tess. Ngunit bago pa man makuha ni Tess ang buong pag-asa, ibinulong ni Lourdes ang isang lihim na nagpatayo sa balahibo ng dalaga. Ayon kay Lourdes, bago pa man mangyari ang malaking gulo sa pamamanhikan sa mansyon ng mga Sandoval, may isa pang tao sa loob ng pamilya na palihim na kumuha ng kopya ng mga peking dokumento ni Catalina. Isang taong tahimik lamang na nagmamasid sa dilim at may sariling motibo. Bago pa man matanong ni Tess kung sino ang misteryosong taong iyon, biglang nabasag ang katahimikan sa labas ng kanilang silid. Isang mabigat at kalkuladong yabag ng sapatos ang umalingaw-ngaw sa pasilyo ng ospital. Ang mga hakbang ay palapit ng palapit, hanggang sa tumigil ito mismo sa labas ng siwang ng pinto ng kanilang silid. May isang taong nakikinig, at ang madilim nitong anino ay dahan-dahang tumakip sa liwanag na nagmumula sa pasilyo. Ang malamig na hangin ng hapon ay nagdala ng amoy ng nabubulok na kahoy at makapal na alikabok sa isang liblib at masukal na bahagi ng lungsod. Sa dulo ng isang madilim na eskinita, nakatayo ang isang sira-sirang bahay na tila kinalimutan na ng panahon at pinabayaan ng tadhana. Walang bakas ng karangyaan na madalas ipagmalaki ng pamilya Sandoval. Naglakad si Tess patungo sa lumang pintuan, hindi nakasuot ng kanyang uniforme bilang opisyal ng batas, kundi ng isang simpleng blusa at pantalon upang magpanggap bilang isang social worker. Ang bawat pagtapak niya sa sahig na kahoy ay lumilikha ng marahang pag-inggit, isang tunog na parang daing ng mismong bahay sa labis na kalungkutan. Nang makapasok siya sa loob, halos madurog ang puso ng matapang na dalaga sa kanyang nasaksihan. Sa isang madilim na sulok ng silid, nakahiga sa manipis at butas-butas na banig ang ama ni Ramiro. Ang dating matikas na lalaki na kilala sa lipunan ay isa na ngayong paralisado, butot balat, at walang kakayahang igalaw kahit ang sariling mga kamay. Sa tabi nito ay isang maliit na baso ng tubig at lalagyan ng gamot na matagal nang walang laman. Mula sa kusina, lumabas ang isang matandang babaeng kapitbahay na nagmamalasakit na lamang na magpakain sa kanila paminsan-minsan. Mula sa kwento ng ginang, nalaman ni Tess ang nakakapanindig balahibong katotohanan. Ginamit ni Ramiro ang matatamis na salita upang piliting ibigay ng kanyang mga magulang ang lahat ng kanilang ipon sa pagreretiro, nangangakong dodoblehin iyon sa pamamagitan ng Sandoval Eco Resorts sa Tagaytay. Ngunit matapos makuha ang pera, hindi na muling nagpakita ang mapanlinlang na anak. Ipinagpalit ni Ramiro ang dugo at laman ng kanyang sariling mga magulang para sa kapangyarihan at yaman. Iniiwan silang nagugutom at naghihintay ng kamatayan sa isang abandonadong bahay.
Nag-alab ang matinding puot sa dibdib ni Tess para sa dating asawa. Kung nagawa nitong itakwil ang sariling sanggol na nasa kanyang sinapupunan noon, hindi na nakapagtataka na magagawa rin nitong itapon ang mga taong nagbigay sa kanya ng buhay. Subalit ang galit ni Tess ay mabilis na napalitan ng dalisay na habag para sa mga inosenteng matatanda na naging biktima rin ng kasakiman ni Ramiro. Dahan-dahang lumapit si Tess sa natutulog na matanda. Kinuha niya ang manipis na kumot na nahulog sa maalikabok na sahig at marahang inayos ito upang takpan ang nangangatog na balikat ng ama ni Ramiro. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tess ang matinding bigat ng pagiging isang anak, isang sagradong tungkulin na tuluyang tinalikuran ng taong minsan niyang minahal. Bago pa man siya lumisan, iniabot ni Tess sa kapitbahay ang isang makapal na sobre na naglalaman ng sapat na pera upang ipambili ng masustansyang pagkain at mga mamahaling gamot ng matanda. Mariin niyang ibinilin na huwag sasabihin kung saan nanggaling ang tulong na iyon. Habang naglalakad siya palabas, nahagip ng kanyang paningin ang isang maalikabok na litrato sa ibabaw ng maliit na mesa sa sala. Tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo nang makita ang larawan ni Ramiro na nakikipagkamay sa isang estrangherong lalaki. Isang lalaking may malaki at nakakatakot na pilat sa mukha. Ang mukhang iyon ay hindi pamilyar kay Tess, ngunit nagbigay ito ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Naalala niya ang biglaang pagdating ng mga tauhan ni Ramiro noon sa terminal at ang taong nakikinig sa labas ng ospital. Sino ang lalaking ito at ano ang hawak niyang lihim sa mga Sandoval? Lumabas si Tess sa bahay habang dahan-dahang nagdidilim ang kalangitan. Kinuha niya ang kanyang telepono at walang pag-aalinlangang pinindot ang numero ni Attorney Jose. Attorney Jose, malamig at buo ang boses ni Tess sa kabilang linya. Hindi na bilang isang nagmamalasakit na babae kundi bilang isang hukom na handa ng magbaba ng parusa. Ihanda mo na ang lahat ng dokumento ng pagsamsam. Tapusin na natin ito. Kasabay ng pagbaba niya ng telepono, isang malamig at malakas na ihip ng hangin ang marahas na nagtulak sa sirang bintana ng bahay. Lumilikha ng tunog na tila nagbabadya ng isang malaking unos na paparating. Ang marahang pagtulo ng tunaw na wax mula sa mga kandila sa gilid ng altar ay ang tanging bumasag sa malalim na katahimikan ng lumang simbahan. Sa labas, ang gabi ay tahimik. Ngunit sa loob ng sagradong pader na iyon, isang malaking unos ang pinaplano upang pabagsakin ang isang mapanlinlang na imperyo. Nakaupo si Tess sa pinakadulong hanay ng mga upuang gawa sa matigas na kahoy. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa malaking krusipiho, humihingi ng basbas para sa landas na kanyang tatahakin. Mula sa likuran, isang kalmado ngunit mabigat na yabag ang dahan-dahang lumapit. Isang matandang babae, nakasuot ng simpleng itim na balabal at may maamong mukha na kabaligtaran ng kay Doña Felicidad, ang umupo sa kanyang tabi. Siya ay si Tia Rosario, ang nakababatang kapatid ni Doña Felicidad na matagal nang itinaboy ng pamilya Sandoval matapos nitong tahasang labanan ang mga tiwaling gawain ng kanyang sariling dugo at laman. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Teresita. Panimula ni Tia Rosario, ang boses ay may bahid ng pagod ngunit puno ng determinasyon. 5 taon kong pinanood ang unti-unting pagbulusok ng kaluluwa ng aking pamangkin na si Ramiro. At ngayon, ginagamit niya ang sarili niyang kapatid bilang kalasag sa kanyang mga kasalanan. Tumukot si Tia Rosario mula sa kanyang lumang bag at inilabas ang isang pamilyar na kayumangging sobre. Nang buksan ito ni Tess, bumungad sa kanya ang orihinal na kontrata ng Sandoval Eco Resorts. Ngunit ang nagpatigil sa kanyang paghinga ay ang pirma sa ibaba ng pahina. Isang malinaw at peking lagda ni Catalina na lihim na pinagawa ni Ramiro. Naintindihan agad ni Tess ang madilim na plano ng kanyang dating asawa. Sa oras na sumabog ang iskandalo at lumabas ang katotohanan tungkol sa peking lupain, ang lahat ng sisi at kaparusahan ng batas ay babagsak sa balikat ni Catalina, habang si Ramiro ay maglalakad ng malaya kasama ang bilyon-bilyong pera ng mga mamumuhunan. Kahit gaano kasama si Catalina kay Tess noon, hindi niya maiwasang makaramdam ng panginginig sa kalupitan ni Ramiro. Wala talaga itong sinasanto maging asawa, magulang o sariling kapatid. Nakuha ko iyan mula sa dating abogado ni Ramiro bago siya palitan at bayaran upang manahimik. Paliwanag ni Tia Rosario habang iniabot ang isa pang dokumento, isang listahan ng mga pangalan. Iyan ang mga dayuhang mamumuhunan na darating bukas sa Tagaytay
para sa malaking paglulunsad ng resort. Bukas ang pinakamagandang pagkakataon upang tapusin ang kasamaang ito. Tumango si Tess, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa matibay na pasya. Isang alyansa ang nabuo sa dilim ng gabi, isang pagkakaisa sa pagitan ng dalawang babaeng sinaktan at itinaboy ng iisang pamilya. Dahan-dahang iniangat ni Tia Rosario ang kanyang nanginginig na kamay at marahang idinampi ang kanyang palad sa pisngi ni Tess. Ang lambot ng kanyang paghaplos ay nagpaalala kay Tess sa pagmamahal ng isang tunay na ina. "Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit, anak." Bulong ni Tia Rosario, may luha sa kanyang mga mata. "Ikaw ang nag-iisang liwanag na magliligtas sa aming pamilya mula sa sarili naming kadiliman." Niyakap ni Tess ang matanda bilang pasasalamat. Ngunit bago sila tuluyang maghiwalay, may ibinulong si Tia Rosario na nag-iwan ng malaking katanungan sa isipan ng dalaga. "Mayroon ka pang dapat malaman, Teresita. Ang kayabangan ng aking kapatid na si Felicidad tungkol sa kayamanan ng mga Sandoval, lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Ang tunay na pinagmulan ng aming ari-arian ay hindi sa amin, kundi ninakaw lamang mula sa isang pamilyang matagal na nilang inilibing sa nakaraan." Bago pa man makapagtanong si Tess tungkol sa lihim na ito ng nakaraan, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa buong simbahan. Binalot sila ng matinding kadiliman at ang tanging natira ay ang maliit at nanginginig na liwanag ng nag-iisang kandila sa paanan ng altar. Kasabay ng pagkawala ng liwanag ay ang malalim na alingawngaw ng dambuhalang kampana ng simbahan na naghudyat ng pagdating ng hating gabi. Ang malamig na simoy ng hangin sa Tagaytay ay hindi sapat upang palamigin ang nag-iinit na kayabangan sa loob ng malawak at marangyang bulwagan ng Sandoval Eco Resorts. Ang buong paligid ay nagliliwanag sa ganda ng mga dambuhalang aranya na nakasabit sa kisame, nagbibigay ng gintong kislap sa bawat ngiti ng mga mayayamang mamumuhunan. Ang banayad na musika mula sa isang pangkat ng mga tumutugtog ng biolin ay sumasabay sa marahang pag-uumpugan ng mga baso ng mamahaling alak. Ito ang rurok ng tagumpay ng mga Sandoval, isang tagumpay na itinayo sa ibabaw ng luha at dugo ng mga walang laban. Nakatayo sa gitna ng entablado si Ramiro. Nakasuot siya ng pinakamahal niyang itim na suit. Ang buhok ay maayos na maayos, at ang kanyang mukha ay puno ng matinding kumpiyansa habang humaharap sa mga panauhin. Hawak niya ang mikropono, tila isang hari na nagpapahayag ng kanyang kapangyarihan sa kanyang kaharian. Ang pundasyon ng pamilya Sandoval ay hindi lamang nakatayo sa yaman, kundi sa tiwala, karangalan, at walang hanggang malasakit sa ating mga kasosyo. Malakas at buong pagmamalaking pahayag ni Ramiro, ang kanyang boses ay umaalingawngaw sa buong bulwagan. Ang resort na ito ay patunay ng aming malinis na hangarin para sa kinabukasan. Sa pinakaharap na mesa, nakaupo si Doña Felicidad, nakangiti habang dahan-dahang pinapaypayan ang sarili gamit ang isang abaniko na gawa sa seda. Sa kanyang tabi ay si Catalina, na nakasuot ng makintab at kumikinang na pulang damit, puno ng pagmamalaki habang nakikinig sa kanyang kapatid. Para sa kanila, wala nang sino man ang maaaring magpabagsak sa kanilang pamilya. Ngunit ang kasinungalingan, gaano man kaganda ang pagkakabuo, ay may hangganan. Mula sa likurang bahagi ng bulwagan, dahan-dahang bumukas ang dambuhalang pintuang gawa sa inukit na kahoy. Isang babae ang humakbang papasok. Hindi siya nakasuot ng kanyang uniforme bilang isang opisyal ng batas. Sa halip, nakasuot siya ng isang napaka-eleganting itim na bestida na humuhubog sa kanyang matikas at matatag na tindig. Ang kanyang mukha ay may takip na madilim na salamin, at ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, nagpapalabas ng isang uring awtoridad na hindi nangangailangan ng anumang salita upang maramdaman. Bawat hakbang ng sapatos ni Tess sa makintab na marmol na sahig ay may dalang bigat ng 5 taong pagtitiis. Ang kanyang presensya ay tila isang malamig na anino na unti-unting lumalamon sa liwanag ng kayabangan sa loob ng silid. Nang mag-angat ng tingin si Ramiro at mahagip ng kanyang paningin ang babaeng naglalakad sa gitna ng mga bisita, biglang naputol ang kanyang mga salita. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding pagkabigla. Tila siya nakakita ng isang multo na bumangon mula sa pinakamalalim na hukay ng kanyang mga kasalanan. Ang kanyang matapang na tindig kanina ay biglang nanginig, at ang kanyang marahas na paghigop ng hangin ay narinig ng lahat sa pamamagitan ng mikroponong hawak niya. Patuloy sa paglalakad si Tess hanggang sa makarating siya sa harap ng entablado, eksakto sa tabi ng mesa
kung saan nakaupo ang matriarka ng mga Sandoval. Dahan-dahan, kinuha ni Tess ang isang baso ng alak mula sa tray ng isang nag-aalinlangang serbidor. Marahan at kalmado niyang inilapag ang baso sa ibabaw ng mesa ni Doña Felicidad. Napakunot ang noo ng matanda. Tiningnan niya ang estrangherang nakaitim, handa na sanang magbitiw ng mapanghusgang salita dahil sa kawalan nito ng galang. Ngunit bago pa man makapagsalita si Doña Felicidad, dahan-dahang tinanggal ni Tess ang kanyang madilim na salamin. Isang tahimik ngunit nakapangingilabot ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tess. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging nakayuko at puno ng takot, ay ngayon ay nanlilisik sa lamig ng katarungan at katatagan. Nang tuluyang makilala ni Doña Felicidad ang mukha ng babaeng itinaboy niya sa gitna ng bagyo 5 taon na ang nakararaan, biglang nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ang kanyang mapagmataas na panga ay nanginig, at ang hawak niyang abaniko ay nahulog sa sahig. Si Catalina ay napatayo, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Tila isang rebultong pinatigas ng matinding takot. Habang ang atensyon ng lahat ay nakatutok sa tensyon sa harapan, sa gilid ng entablado ay may isang gwardya na nagmamadaling lumapit. Bakas sa mukha ng gwardya ang matinding pagkalito at takot, habang may hawak itong isang selyadong brown envelope. Sa labas ng envelope ay malinaw na nakatatak ang opisyal na selyo ng National Bureau of Investigation. Naghihintay lamang na mabuksan upang tuluyang wasakin ang gabi ng mga Sandoval. Bago pa man makabawi si Ramiro mula sa kanyang pagkagulat at bago pa man makalapit ang kanyang mga personal na gwardya upang pigilan ang hindi inaasahang bisita, mabilis ngunit pino ang naging galaw ni Tess. Umakyat siya sa maliit na hagdan ng entablado at walang pag-aalinlangang hinawakan ang mikroponong nakatayo sa gilid. Ang banayad na musika ng biolin ay tuluyang huminto, iniwan ang buong bulwagan sa isang nakakabinging katahimikan na dahan-dahang pinalitan ng mahinang bulong-bulungan ng mga nagugulumihan ng panauhin. Lahat ng mata ay nakatutok ngayon kay Tess, ang babaeng nagbalik mula sa dilim, upang bawiin ang liwanag na ninakaw sa kanya. Ang matayog na tore ng mga Sandoval ay gumuho hindi dahil sa lindol, kundi dahil sa bigat ng kanilang sariling kasinungalingan. Hawak ni Tess ang mikropono, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim na kayang humiwa sa pinakamatigas na bato. Sa halip na mag-iskandalo o sumigaw, isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatingin sa libu-libong matang nakatutok sa kanya, kabilang na ang mga imbitadong mamamahayag na may dalang mga kamera. Mga ginoo at ginang, maligayang pagdating sa tunay na mukha ng Sandoval Eco Resorts, panimula ni Tess. Kasabay ng kanyang mga salita, ang dambuhalang screen sa likod ni Ramiro na nagpapakita ng magandang tanawin ng resort ay biglang nagdilim. Isang iglap pa, lumitaw ang mukha ni Lourdes, umiiyak at nanginginig habang idinedetalye ang bawat panloloko ng mga Sandoval. Malinaw na narinig ng buong bulwagan ang pag-amin ng sekretarya kung paano siya tinakot ni Ramiro at kung paano sa pilitang inangkin ng pamilya ang mga lupang sakahan upang tayuan ng negosyo. Pagkatapos ng video, sunod-sunod na lumabas sa screen ang mga resibo at ang pekeng kontrata ng bentahan. Bago pa man makapagsalita si Ramiro upang ipagtanggol ang sarili, bumukas muli ang dambuhalang pinto ng bulwagan. Pumasok si Attorney Jose, nakasuot ng formal na kasuotan, kasama ang isang hanay ng mga unipormadong pulis. Ang kanilang mabibigat na hakbang ay tila martilyo ng katarungan na bumabaon sa dibdib ng mga Sandoval. Idineklara ng abogado ng malakas ang warrant of arrest laban kay Ramiro Sandoval para sa kasong malawakang estafa at pandarambong. Nawala ang poise at kagandahan ni Catalina. Nagwala siya sa harap ng mga bisita, umiiyak at sumisigaw na wala siyang kinalaman sa mga transaksyon at si Ramiro ang nag-utos ng lahat. Sa sandaling iyon, dahan-dahang humakbang mula sa karamihan si Che Rosario. Hawak ng matanda ang orihinal na dokumento. Sa harap ng lahat, ipinamukha niya sa kanyang pamangkin ang mapait na katotohanan na ang sarili nitong kapatid na si Ramiro ang pekemeng naglagay ng kanyang pirma upang gawin siyang pain sakaling sumabog ang iskandalo. Sa gitna ng kaguluhan at pagdagsa ng mga mamamahayag na nag-uunahang kumuha ng larawan, lumapit si Ramiro kay Tess. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng kayabangan, ay ngayon ay nagmamakaawa. Ginamit niya ang kanyang huling sandata, ang matatamis na salita na minsan nang bumulag sa dalaga. "Tess, please, doll!"
Let's talk about this. Bulong ni Ramiro, pilit na inaabot ang kamay ng dating asawa. Naging mabuti akong asawa sa iyo noon, para sa pamilya natin. Para sa anak natin, huwag mong gawin ito. Ayusin natin ito ng tayo lang. Malamig na tiningnan ni Tess ang mukha ng lalaking nanlinlang sa kanya. Walang luha, walang pag-ibig, tanging purong katarungan ang mababasa sa kanyang mga mata. Ang anak ko ay namatay na sa lamig 5 taon na ang nakalilipas. Mariin at buong tapang na sagot ni Tess, sapat na upang marinig ng mga taong nakapaligid sa kanila. At kasama niyang namatay sa gabing iyon, ang babaeng patuloy na magpapakatanga sa iyo. Kinuha ni Tess mula sa kanyang bag ang isang kopya ng peking kontrata. Dahan-dahan, sa mismong harap ng dating asawa, pinunit niya ito sa gitna. Hinayaan niyang mahulog ang mga piraso ng papel sa paanan ni Ramiro, isang eksaktong pag-uulit ng ginawa nitong pagpunit sa larawan ng kanilang hindi isinilang na sanggol. Ito ang rurok ng kanyang katarungan, hindi dugo, kundi ang pagdurog sa pagkatao ng taong sumira sa kanya. Agad na pinalibutan ng mga pulis si Ramiro. Ang tunog ng malamig na bakal na sumara sa kanyang mga pulso ay siyang naging huling himig ng kanyang kapangyarihan. Sa kabilang dako, hindi kinaya ni Doña Felicidad ang labis na hiya. Ang matriarka na itinuturing ang sarili bilang reyna ng lipunan ay nawalan ng lakas sa kanyang mga tuhod. Gumuho siya at napaupo sa malamig na marmol na sahig. Sa kanyang sobrang desperasyon, gumapang siya palapit kay Tess, humagulgol at niyakap ang mga binti ng babaeng minsan niyang ipinagtabuyan. Nagmamakaawa siyang huwag tuluyang sirain ang pangalan ng mga Sandoval. Habang nakatingin si Tess sa nakakaawang kalagayan ng matanda, nahagip ng kanyang paningin ang isang kakaibang figura sa likuran ng nagkakagulong mga mamamahayag. Isang hindi kilalang lalaki na nakasuot ng formal na kasuotan ang tahimik na nagmamasid. May hawak itong itim na portfolyo. Nang magtama ang kanilang mga mata, dahan-dahang inayos ng lalaki ang kanyang sombrero at mabilis na naglaho sa mga anino patungo sa labasan, nag-iiwan ng isang bagong katanungan sa isipan ni Tess. Bago pa man siya makapag-isip tungkol sa misteryosong estranghero, ang alingawngaw ng malalakas na sirena ng mga pulis mula sa labas ng resort ay bumalot sa buong gabi. Ang pamilyang pilit na iningatan ng kanilang hiya ay ngayon ay ibinabandera sa buong mundo bilang mga kriminal. Ang mga asul at pulang ilaw ng mga sasakyan ng pulisya ay tumagos sa malalaking salamin ng bulwagan. Walang awang naglalaro at nagbibigay liwanag sa umiiyak at wasak na mukha ni Catalina. Ang mabigat na pagbagsak ng maso ng hukom ay umalingawngaw sa 4 na sulok ng tahimik at formal na korte ng Maynila. Pumuputol sa huling hibla ng pag-asa ng pamilya Sandoval. Sa pamamagitan ng matitibay na ebidensya at testimonya, inihayag ng hukom ang pinal na pasya, ang agarang pagsamsam sa lahat ng ari-arian ng Sandoval Eco Resorts at ng RS Holdings upang ibalik ang bilyon-bilyong halaga sa mga inosenteng magsasaka at mamumuhunang naging biktima ng kanilang kasakiman. Tapos na ang paglilitis. Subalit para kay Tess, ang tunay na katarungan ay hindi nagtatapos sa pagpapakulong ng mga nagkasala, kundi sa paghilom ng mga sugat na kanilang iniwan. Ilang araw matapos ang pagbaba ng hatol, ginamit ni Tess ang malaking halaga mula sa kanyang personal na bahagi ng danyos perhuwisyo upang gumawa ng isang hakbang na hindi inasahan ng sinuman. Sa halip na magdiwang, nagtungo siya sa liblib na bahay kung saan iniwan ni Ramiro ang kanyang mga magulang. Inilipat niya ang mag-asawang matanda sa isang maaliwalas, malinis, at kagalang-galang na pasilidad ng pangangalaga sa Tagaytay, malayo sa gutom at kapabayaan. Nang may ayos na ang paralisadong ama ni Ramiro sa isang komportabling kama na may malambot na unan at sariwang kumot, may isang pangyayaring bumasag sa matigas na pader ng puso ni Tess. Dahan-dahang inangat ng matanda ang kanyang nanginginig at kulubot na kamay. Inabot niya ang palad ni Tess at, sa kabila ng matinding hirap sa paggalaw, marahan niyang idinampi ang kanyang mga labi sa likod ng palad ng dalaga. Ikaw ang aking tunay na anak. Garalgal ngunit punong-puno ng pusong bulong ng matanda, habang ang mga luha ng pasasalamat ay pumapatak mula sa kanyang malalalim na mata. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Tess ang isang dalisay na kapayapaan. Ang galit na matagal niyang kinimkim para sa pamilyang ito ay dahan-dahang natunaw sa init ng pagpapatawad. Mula sa pasilidad, bumisita si Tess sa isang masikip, madilim, at mainit na inuupahang kwarto sa gilid ng lungsod. Ito na ngayon ang naging huling hantungan ng kayabangan ni Doña Felicidad.
Wala na ang mga dambuhalang aranya, ang mga mamahaling kasuotan, at ang mga katulong na yumuyuko sa kanyang harapan. Nakaupo lamang ang matanda sa isang lumang silyang gawa sa ratan, tulala at tila inabandona na ng sariling katinuan dahil sa matinding kahihiyan sa lipunan. Inilapag ni Tess ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng maliit na mesa. Naglalaman ito ng sapat na pera upang matiyak na hindi magugutom ang matanda sa mga susunod na buwan. Nang mag-angat ng tingin si Doña Felicidad, baka sa kanyang mga mata ang labis na pagtataka kung bakit tinutulungan siya ng taong sinira niya noon. Hindi ko ito ginagawa dahil nakalimutan ko na ang ginawa ninyo sa akin at sa anak ko. Kalmado at malalim na pahayag ni Tess habang nakatingin sa mga mata ng matanda. Ginagawa ko ito dahil hindi ako katulad ninyo. Doña Felicidad, ang tunay na hiya ay hindi nabibili ng nakaw na yaman at hindi rin ito nasusukat sa nipis ng inyong pitaka. Ang tunay na hiya ay ang mabuhay araw-araw ng may maruming konsensya. Walang naisagot ang matanda. Yumuko lamang ito at nagsimulang umiyak ng walang tunog. Yakap-yakap ang sobrang naglalaman ng kabutihan mula sa babaeng itinuring niyang basura. Pagkalabas ng inuupahang kwarto, naglakad si Tess patungo sa tahimik na pampang ng lawa ng Taal. Pinagmamasdan niya ang dahan-dahang paglubog ng araw na nagbibigay ng gintong liwanag sa kalmado at malawak na tubig. Humakbang palapit sa kanya si Attorney Jose, may bitbit na isang makapal na folder. Nang iabot ng abogado ang dokumento, nakita ni Tess ang pangalan sa unang pahina, Teresita Hope Foundation. Ito ang kanyang bagong misyon. Isang organisasyon na magbibigay ng libreng tulong legal para sa mga magsasakang inaagawan ng lupang sinasaka. Bumalik si Tess sa kanyang opisina ng gabing iyon, dala ang magaang pakiramdam ng isang bagong simula. Subalit sa ibabaw ng kanyang mesa, may isang maliit na kahong gawa sa inukit na kahoy ang naghihintay sa kanya. Ayon sa kasamahan niyang pulis, iniwan daw ito ni Tia Rosario bago ito bumalik sa probinsya. Dahan-dahang binuksan ni Tess ang kahon. Sa loob nito ay nakapatong ang isang lumang singsing ng pamilya Sandoval na yari sa purong ginto. Ngunit ang kumuha ng kanyang buong atensyon ay ang isang luma at naninilaw na papel na nakatupi sa ilalim ng singsing. Nanginginig ang mga daliri ni Tess habang binubuklat ang papel. Isa itong lumang titulo ng lupa. Subalit nang basahin niya ang pangalan ng orihinal na nagmamay-ari ng lahat ng kayamanan ng mga Sandoval bago pa man ito nakawin ni Doña Felicidad, halos huminto ang pagtibok ng kanyang puso. Nakasulat doon ang buong pangalan ng kanyang sariling ina na matagal nang pumanaw. Ang pambihirang revelasyon na ito ay sinabayan ng marayang paghampas ng mga alon sa lawa na nagmumula sa bukas na bintana ng kanyang isipan, tila bumubulong ng isang malalim at hindi pa tapos na kwento ng kanyang pinagmulan. Ang sikat ng araw sa madaling araw na iyon ay may dalang kakaibang haplos. Tila isang mainit na yakap na nagmumula sa kabilang buhay. Sa isang tahimik at payapang sementeryo na malayo sa ingay ng lungsod, ang bawat hakbang ni Tess sa luntiang damo ay may kasamang banayad na himig ng kalikasan. Ang malalaking puno ng kabalero na nakapaligid sa lugar ay puno ng mga pulang bulaklak na tila mga nagniningas na damdamin, dahan-dahang nalalaglag sa lupa, sa bawat ihip ng hanging amoy sampagita. Huminto si Tess sa harap ng isang maliit at malinis na nicho na gawa sa puting marmol. Walang nakaukit na pangalan doon, tila isang lihim na pag-ibig na nakatago sa mundo. Ang tanging mababasa sa gitna ng marmol ay ang dalawang salita na nagpabago sa kanyang buong pagkatao. Aking anghel. Dahan-dahang lumuhod si Tess sa basang damo. Inilapag niya ang isang sariwang kumpol ng mga puting sampagita sa ibabaw ng nicho. Ang bango ng mga bulaklak ay humalo sa amoy ng basang lupa, lumilikha ng isang kapaligirang puno ng pag-asa at paghilom. Hinaplos ng kanyang mga daliri ang malamig na marmol, at sa sandaling iyon, tila naramdaman niya ang marahang pagtibok ng isang pusong matagal nang kinuha ng gabi ng unos. Anak! Bulong ni Tess, ang boses ay hindi nabasag ng pighati, kundi puno na ng katiwasayan. Hindi ko man narinig ang iyong unang iyak, ang iyong huling hininga ang naging lakas ko upang baguhin ang mundo. Ang bawat pamilyang natutulungan ng ating foundation, bawat magsasakang nababalikan ng lupang sinasaka, ay alay ko para sa iyo. Sa kanyang isipan, tila nagbalik ang imahe ni Ramiro at Doña Felicidad. Hindi na siya nakakaramdam ng puot. Ang katarungan ay naibigay na ng batas, at ang natitirang parusa ay ang mabuhay ang mga ito
sa gitna ng kanilang sariling pagkakamali. Pinatawad na ni Tess ang kanyang sarili at sa pagpapatawad na iyon, tuluyan na ring naputol ang huling kadena na nagtatali sa kanya sa madilim na nakaraan ng mga Sandoval. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang gintong singsing na ibinigay ni Tia Rosario. Ang singsing na nagpapatunay na siya ang tunay na tagapagmana ng yaman ng kanyang ina na kinamkam ng mga Sandoval. Tiningnan niya ito sa huling pagkakataon sa ilalim ng sikat ng araw. Walang pag-aalinlangan niyang dahan-dahang ibinaon ang singsing sa malambot na lupa sa gilid ng nitso. Para kay Tess, ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa kinang ng ginto, kundi sa kapayapaan ng budhi at sa kabutihang na ibabahagi sa kapwa. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng isang sasakyang huminto. Lumabas doon sina Nanay Belen at Attorney Jose, may hawak na mga munting kandila. Nang makita nila si Tess, isang matamis at tapat na ngiti ang sumalubong sa kanya. Lumapit ang matanda at marahang inakbayan si Tess. Ang hoy-am ng kalinga ni Nanay Belen ay tila naging bagong pundasyon ng kanyang buhay. Major, we have a meeting later with the farmers from the north. Wika ni Attorney Jose sa isang magaan na Taglish na tono. Ready ka na ba? Ready na ako, Attorney, sagot ni Tess. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong determinasyon. Lalaban tayo hanggang sa huli. Bago sila tuluyang lumisan, isang maliit na patak ng hamog ang dahan-dahang nalaglag mula sa dahon ng puno ng kabalero at dumampi sa pisngi ni Tess. Tila ito isang huling halik mula sa kanyang anghel. Isang pasasalamat na nagpapahiwatig na maaari na siyang maglakad palayo nang walang bitbit na kahit anong pait. Naglakad ang tatlo palayo sa nitso, magkakasabay na humahakbang patungo sa liwanag ng umaga. Ang bawat yabag nila sa damuhan ay tila isang bagong pahina ng buhay na malaya sa anino ng galit, puno ng pag-asa at nakaugat sa tunay na pag-ibig. Ang amoy ng sampagita ay nanatili sa hangin, nagsisilbing paalala na sa bawat pagtatapos ay may isang mas magandang simula na naghihintay.